Napapaisip si Rugia kung gaano na raw kaya kalakas si Zoufan simula nang umalis ito sa Jinning City. Hindi nga raw siya makapaniwala na maging ang mga tao na gaya ni Commander Aizu ay halos itinatrato na rin ito bilang kanilang kapantay. Nagsalita si Pupan at sinabi na hindi niya nga raw inasahan na isa pala ang ating bida sa mga tumulong sa pagdepensa sa Jinhai City. Pinuri naman ni Rugia si Zoufan dahil isa na nga raw pala itong novice war god. Tinanong ni Commander Aizu ang ating bida kung nagmula ba raw sa Jinning Mercenary Association ang mga kaibigan nito. Talaga nga raw palang napakaraming mahuhusay na Starfall Warriors ang Jinning City. Nahiya naman ang ating bida sa patuloy na papuri na natatanggap niya kay Commander Aizu at sa dalawa niyang kaibigan. Naisip niya na totoo naman daw ang lahat ng mga sinasabi ng mga ito pero nakakaramdam nga raw siya ng hiya kapag pinupuri siya sa lugar na may napakaraming tao. Pagkapasok nila sa lungsod ay napatanong si Pupan kung ito na ba raw ang Jinhai City Hall, hindi niya nga raw inasahan ang dami ng mga experts na naroon. Pinayuhan naman ni Rugia si Pupan na mag-ingat daw ito sa kanyang mga sasabihin at ikikilos, naroon nga raw sila bilang mga representative ng kanilang organisasyon maging ng kanilang lungsod. Lumapit ang isang lalaki at tinanong si Pupan kung ang mga ito na ba raw ang representative ng Jinning City's Mercenary Association. Binati rin ito ng Mr. Fan ang ating bida at tinanong kung dati rin daw ba itong miyembro ng Jinning Mercenary Guild. Sumagot naman ng oo si Pupan at sinabi na dati na nga raw itong lumahok sa kanilang pagsasanay at nakasama sa kanilang mga misyon. Pinuri ng lalaki si Pupan at sinabi na mukhang napakatalentado rin daw nito kaya naging representative na ito ng Jinning City sa ganoong edad. Mukhang napakarami nga raw talagang tao na nagtataglay ng natatanging talento ang umuusbong mula sa Jinning City. Nahiya naman si Pupan at sinabi sa lalaki na pinupuri nga raw siya nito ng sobra. Napaisip din si Pupan kung bakit nga raw nagsasalita siya ngayon na parang gaya ng kanyang ama, mukhang ganoon nga raw pala makisalamuha ang mga matatanda. Salamat nga raw kay Zoufan at nakatanggap sila ng maayos na pagtrato bilang representative ng Jinning City's Mercenary Association. Habang nakatingin sa ating bida ay naisip ni Rugia na napakabilis nga raw ng paglakas nito, ang kasalukuyan nga raw nitong lakas ay napakalayo na kung ikukumpara sa kanya. Sinabi ng isang lalaki na naroon na raw pala ang top genius ng Mercenary Association na si Zoufan. Isa na nga raw itong war god sa edad na 20 at ang taong nanguna sa pagdepensa para iligtas ang Jinhai City. Sinabi rin ng katabi nitong lalaki na hindi niya nga raw ito inaasahan, maging ang matanda nga raw na si Fan Zhongxiong ay namatay rin sa mga kamay nito. Nagsalita muli ang isang lalaki at sinabi na sino nga raw ang mag-aakala na magiging ganoong kalakas ang walang kwentang anak ni Zuhui. Kung alam niya nga lang daw na mangyayari ito, dapat nga raw noon pa lang ay pinatay na niya ito na parang isang langgam. Ang lalaking ito ay si Sheng An, isang intermediate level war god at miyembro ng 3 major war god families ng Imperial Capital. Sinabi ng nakamaskarang lalaki na hindi pa naman daw huli para patayin nila ito, pero nakakuha na nga raw ng reputasyon ng batang ito kaya mahihirapan na silang mapatay ito ng direkta. Pero maaari nga raw nilang samantalahin ang insidente sa Northern Icefield na may kinalaman sa Starfall Elemental Mines. Ang lalaking ito naman ay si Zuo Zinshan, isang peak intermediate level war god at ang leader ng isang killer organization. Sinabi ni Sheng An na tama nga raw si Zuo Zinshan, ang Starfall Elemental Mine nga raw na nasa Northern Icefield ay parehas na isang problema at isang kayamanan. Ngayon nga raw ay may magagamit na sila, maaari nga raw nilang ipadala si Zoufan para solusyonan ang problema sa Starfall Elemental Mine habang naghihintay na lang sila ng pag-ani. Natuwa si Zuo Zinshan at sinabi na perpekto nga raw ang plano nilang ito, maaari nga raw nilang masolusyonan ang dalawang problema ng magkasabay. Sinabi ni Sheng An na napakamalas nga raw ni Zoufan dahil lumaki lang ito para magamit ng iba. Wala nga raw itong ibang maaaring sisihin kundi ang sarili rin ito, dapat nga raw ay itinago na lang nito ang kanyang sarili at hindi na naging ganoon pa kalakas. Pagsapit ng gabi ay doon na nagsimula ang pagsasalo na inihanda ng Jinhai City Hall, doon ay kinilala at pinarangalan din ng mga bayani na kumilos at nakipaglaban para iligtas ang lungsod. Noong matapos ang seremonya ay tinanong ni Gu Zhaohan ang ating bida kung maaari ba raw silang magsayaw. Nagbiro rin si Gu Feizo at sinabihan ng ating bida na hindi nga raw ito maaaring magkaroon ng paborito, kapag tapos na nga raw ito sa kanyang kapatid ay siya naman daw ang sunod na isasayaw nito.
Hindi naman malaman ni Zofan kung ano ang gagawin niya sa walang tigil na pang-aakit sa kanya ng magkapatid. Nainggit ang nanunood na si Pupan sa kalagayan ngayon ng ating bida. Susubukan niyang araw makatungtong agad sa Wargod Realm sa lalong madaling panahon para pag-agawan na rin siya ng mga naggagandahang babae. Sinabihan naman ni Rugia si Pupan nang wag na nga raw itong mangarap, hindi nga raw ito nagsasanay araw-araw at kung minsan ay napakatamad pa nito, kaya wag na nga raw itong umasa na magagawa agad nitong makatungtong sa Wargod Realm. Dumating ang isang babae at agad na nilapitan si Zofan. Sinabihan ni Muyinyi ang ating bida na tinatawag nga raw ito ng kanyang lolo dahil may pag-uusapan nga raw sila. Napatanong naman si Zofan kung bakit nga raw kaya siya hinahanap ni Old Master Mu, at ano nga raw kaya ang kanilang pag-uusapan. Naisip ni Go Jiaohan at Go Feizo na napakagaling nga raw mangbakod ni Muyinyi, nagawa nga raw agad nitong kuhanin si Zofan papalayo sa kanila. Pero hindi nga raw sila sasuko sa ating bida at hahanap ulit sila ng pagkakataon para akitin ito. Sinabihan ni Muyinyi si Zofan na nasa loob nga raw ng pintong ito ang kanyang lolo. Kapag nagtanong nga raw ang kanyang lolo kung ano ang namamagitan sa kanila, siguro naman daw ay alam na nito kung ano ang isasagot niya. Nagtanong naman ang ating bida kay Muyinyi kung ano nga ba raw ang relasyon na mayroon sila. Umalis na lang ang naiinis na si Muyinyi at sinabihan ng ating bida na napakahina raw nitong makaramdam. Sinabihan ng Wasp King ang kanyang Master Zofan na parehas nga raw silang dalawa ni Muyinyi na gusto ang isa't isa. Malamang nga raw kaya ito pinatawag ng lolo ni Muyinyi ay para pag-usapan ang kanilang relasyon at kung kailan nila balak magpakasal. Sinabi rin ng Wasp King na kahit nga raw bago pa lamang siya sa mundo ng mga tao ay naiintindihan na agad niya ang ibig sabihin ni Muyinyi. Sinabihan niya rin ang kanyang Master Zofan na napakahina nga raw nitong umintindi at makiramdam. Pagkabukas ng ating bida sa pinto ay napapaisip ito kung talaga nga bang pinatawag siya doon ni Old Master Mo para pag-usapan ang kanyang relasyon kay Muyinyi. Mukhang hindi nga raw ito gaya ng naiisip niya dahil naroon din sina Commander Aizu at Commander-in-Chief Wan Feng. Mukhang hindi naman daw sila nagtipon-tipon doon para pag-usapan ang kanyang kasal kay Muyinyi, kabang-kaba pa naman daw siya bago niya binuksan ang pinto. Nagtanong si Zofan kay Old Master Mo kung ano raw ang laman ng kahon na nakapatong sa lamesa. Sumagot naman si Mo Shanjuo na ito nga raw ang bagay na gusto niyang ipakita sa ating bida. Habang binubuksan ni Mo Shanjuo ang kahon ay naisip ni Zofan na parang pamilyar nga raw ito sa kanya, parang alam na nga raw niya kung ano ito. Sinabi ni Mo Shanjuo na ito nga raw ang regalo ng kanilang Mo family bilang pasasalamat sa ating bida at para may magamit na ulit itong sandata. Namangha si Zofan noong makita nito na ayos na ang kanyang Blade of Retribution at hinulma na ito ng panibago. Sinabi ni Mo Shanjuo na isa na nga raw ito ngayong S-Class Divine Weapon na tinatawag na Star Devourer. Natuwa si Zofan at agad na nagpasalamat kay Old Master Mo. Sinabi niya rin na plano na nga raw talaga niyang ipagawa ang kanyang sandata at mas palakasin pa ito. Pero napakahirap nga raw makahanap ng mga materyales na magagamit para sa pagbuo ng mga S-rank divine weapons. Sinabi ng ating bida na pansin niya nga raw sa mukha ni Old Master Mo na hindi lang siya nito pinatawag doon para bigyan ng bagong sandata. Sumagot si Mo Shanjuo at sinabi na tama nga raw si Zofan na may mas mahalaga pa nga raw siyang dahilan kung bakit niya ito pinatawag. Sinabi ni Mo Shanjuo na may kaugnayan nga raw ito sa mga core material sa pagbuo ng mga S-rank divine weapons. Nagtanong naman ang ating bida kung tungkol ba raw ito sa Starfall Elemental Mine. Shoutout kay Idol Jonathan Garcia sa pagbibigay ng 100 stat points. Maraming salamat po. Kasalukuyan ngayong naglalakbay ang ating bida papunta sa ice field na nasa hilagang hangganan ng kanilang bansa. Habang nasa biyahe ay nagbabasa ito ng mga impormasyon sa kanyang telepono. Maraming lugar sa iba't ibang bansa ang nawasak ng dahil sa mga bumagsak na bulalakaw at sa pagsulputan ng napakaraming halimaw, kabilang ang Northern Ice Field sa mga lugar na ito. Bumuo ang mga taong nakaligtas ng isang steel fortress at doon na nila itinatag ang Icefield Federation. Nagpasya ang mga namumuno sa Icefield Federation na humingi ng tulong sa kanilang bansa para magpadala doon ng mga elite members na makakasama nila sa pagdevelop ng Starfall Elemental Veins. Matapos ang isang kasunduan, nagdesisyon ang Imperial Capital Top Management na ibahagi ang oportunidad na ito sa mga major cities ng kanilang bansa.
Sinabi noon ni Mo Shanjuo na matapos nga raw ang pakikipag-usap niya sa iba't ibang organisasyon ng Jinhai City, ay napagdesisyonan nga raw nila na si Zhou Fan ang kanilang irerekomenda dahil sa tingin nila ay ito ang kandidato na pinaka-nararapat. Naisip ng ating bida na ang Starfall Elemental Vein nga raw na matatagpuan sa Northern Ice Field ay isang kayamanan na may napakalaking halaga. Malamang nga raw ay may iba pang rason ng Icefield Federation kung bakit nagdesisyon na ang mga ito na makipagtulungan sa ibang puwersa ng kanilang bansa para ma-develop ang Starfall Elemental Vein. Tinanong ni Zhou Fan si Little Gray kung nagugutom na ba raw ito. Natuwa naman si Little Gray dahil kabisadong-kabisado na nga raw siya ng kanyang master. Ibinulong ng isang piloto sa kanyang kasamahan na malaki nga raw ang posibilidad na may makasalubong sila na grupo ng mga Giant Snow Eagle sa mga ganoong panahon. Hindi niya nga raw inasahan na makakatanggap sila ng utos na magpunta sa Icefield Federation para magsagawa ng isang top-secret mission, mukhang may mali na nga raw sa utak ng mga ito. Sinabi naman ng isang piloto na wala nga raw silang magagawa kundi ang sundin ang utos ng mga mas nakakataas sa kanila, manalangin na nga lang daw sila na sana ay hindi sila magkaroon ng aberya. Nagtanong ang isang piloto sa kanyang kasamahan kung sino nga raw kaya ang binata na kanilang sakay at bakit ito pa ang napili para sa isang top-secret na misyon. Sumagot naman ng isang piloto na malamang nga raw ay isang high-rankang disciple ang kasama nilang binata o kaya naman ay miyembro ito ng isang war god family. Mukhang binabalak nga lang daw ng binatang ito na makilala at sumikat kapag nakabalik na ito mula sa Icefield Federation. Napatigil ang kanilang pagbubulungan noong mapansin ng isang piloto na mayroon silang problema, napakamalas nga raw nila dahil nakadetect ang kanilang radar ng isang malaking grupo ng mga Giant Snow Eagles. Ilang distansya na lang at makakalapit na sa kanila ang mga lumilipad na halimaw. Mas binilisan pa ng mga A-rank monster na Giant Snow Eagles ang paglapit ng mga ito sa helicopter. Kinabahan ang dalawang piloto dahil mukhang ito na nga raw ang kanilang katapusan. Alam ni Little Gray na nasa panganib silang sitwasyon kaya agad itong kumilos. Agad siyang nagpakawala ng isang makapangyarihang aura na siyang nagpahinto sa paggalaw ng mga papalapit na halimaw. Lumabas si Zhou Fan at sinabi na saktong araw ang pagdating ng mga halimaw na ito, masusubukan ng araw niya kung gaano kalakas ang bago niyang S-rank divine weapon na Star Devourer. Ini-activate ni Zhou Fan ang kanyang battle sword technique na Splendid Sword Power para atakihin ang mga humintong halimaw. Isa sa mga Giant Snow Eagle ang mabilis na nakagalaw kaya hindi ito inabot ng pag-atake ng ating bida. Napansin ni Zhou Fan na may natitira pa palang halimaw, hindi niya nga raw hahayaan na makatakas ito. Ini-activate muli ng ating bida ang kanyang sword skill para atakihin ang lumalayong halimaw. Nakatanggap si Zhou Fan ng notification na makakakuha raw siya ng 2 attribute points nang dahil sa unang beses na pagkakapatay niya sa isang Giant Snow Eagle. Sinabi ng War God System na isa na nga raw novice War God ang ating bida kaya hindi na ito makakakuha pa ng mga attribute points kahit na makapatay pa ito ng napakaraming A-rank flying monsters. Nang hinayang si Zhou Fan at naisip na ayos nga raw sana kung mga novice monster king ang mga napatay niyang Giant Snow Eagles. Kung nakakuha nga lang daw sana siya ng attribute points sa pagpatay sa mga ito, sana nga raw ay sapat na ang kanyang naipon na unassigned stat points para magawa niyang makatungtong sa level ng Intermediate War God. Pero ayos na rin daw at nagamit niya naman ang mga halimaw na ito para masubukan ang bago niyang espada na Star Devourer. Talagang napakalakas nga raw ng isang S-rank divine weapon, habang umaatake nga raw siya ng mga A-rank monster ay para lang siyang naghihiwa ng mga prutas. Tumahol si Little Gray para ipaalala sa kanyang Master Zhou Fan ang ginawa niya sa mga lumapit na halimaw. Pinuri naman agad ito ng ating bida at sinabi na napakagaling nga raw nito. Kung hindi nga raw ito naglabas ng makapangyarihang aura na nagpatigil sa mga Giant Snow Eagles, ay hindi niya nga raw ang mga ito mapapatay ng magkakasabay gamit ang isang pag-atake. Gulat naman ang mga piloto sa kanilang nasaksihan. Napakadali nga lang daw na namatay ng napakaraming Giant Snow Eagles na para bang mga ordinaryong manok lang ang mga ito. Mga A-rank monster nga raw ang mga ito at tanging mga War God level powerhouse lang ang makakapatay sa mga ito ng ganoong kadali. Doon na napagtanto ng mga piloto na isang araw palang War God ang kasama nilang binata, hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit itinalaga ng top management na isang top secret mission ang misyong ito. Nagsalita si Zhou Fan at sinabi sa dalawang piloto na hindi na raw ng mga ito kailangang mag-alala dahil patay na nga raw ang lahat ng mga lumapit sa kanilang Giant Snow Eagles,
Tinanong niya rin ang mga piloto kung gaano pa raw sila katagal bago sila makarating sa kanilang destinasyon. Kung kanina lang ay pinagbubulungan pa ng dalawang piloto ang ating bida, ngayon ay kinakausap na nila ito ng may lubos na paggalang. Sumagot ang mga ito at sinabi na makakarating na nga raw sila sa kanilang destinasyon sa loob lang ng 1 oras. Sinabi rin ng mga ito na may posibilidad pa rin daw na may makasalubong ulit sila ng mga lumilipad na halimaw, pero hindi nga raw ang mga ito problema kung ikukumpara sa mga nakaharap nilang giant snow eagle. Makalipas nga ang 1 oras ay natanaw na ni Zofan ang Icefield Federation Communication Base. Mag-isa lang na nagpaiwan ang ating bida dahil inihatid lang ito ng 2 piloto. Tinanong ng isang lalaki si Zofan kung kabilang pa rin daw ba ito sa Joint Excavation Team, kailangan nga raw muna nitong ipakita ang kanyang identification. Pinakita ni Zofan ang kanyang identification card at sinabi na siya nga raw ang representative ng Jinhai City. Sinabi ng lalaki na ngayon nga raw ang pinakamalamig na panahon sa Icefield, at ang mga daan nga raw ng kanilang destinasyon ay nahaharangan na ng mga yelo. Hindi nga raw sila makakasakay sa mga sasakyan kaya kakailanganin nilang maglakad. Pinayuhan din ng lalaking ito ang ating bida na sumali nga raw ito sa isang malakas na grupo kung talagang ang nag-iisa lang ito. Kung wala nga raw itong masamahan ay mas mabuti pa na manatili na lang muna ito sa communication base. Nag-abot ang lalaki ng isang malaking bag, kakailanganin nga raw ito ni Zofan kapag pinili nitong sumama. Ipinaalam ng lalaking ito sa kanyang mga kasamahan na naroon na raw ang lahat ng mga representative kaya maaari na raw silang magsimula. Tinawag na ng mga namamahala ng kampo ang mga representative ng iba't ibang organisasyon para makapaghanda na sila sa kanilang pag-alis. Ginamit ng ating bida ang kanyang sense skill para tingnan ang lakas ng iba niyang mga makakasama. Naisip ni Zofan na bawat grupo nga raw ay may mga kasamang Starfall War God, ibig sabihin nga raw noon, lahat ng mga ito ay mga War God level teams. Ang iba pa nga raw sa mga ito ay may kasama rin na Intermediate War God bilang pinuno, mukhang marami nga raw ang naging interesado sa Starfall Elemental Vein. Nagsalita ang isang miyembro ng Icefield Federation at pinaalalahanan muli ang lahat na delikado nga raw ang kanilang magiging paglalakbay. Dahil nagyelo na nga raw ang daan na tatahakin nila papunta sa Starfall Elemental Vein. Kahit nga raw malalakas ang grupo ng mga ito ay kailangan pa rin nilang mag-ingat. Napansin ng iba na nagmula ang ating bida sa Jinhai City, halos katatapos pa nga lang daw ng mga itong makaranas ng paglusob ng mga halimaw, pero bakit nga raw nagpadala pa rin ang mga ito ng kanilang tao? Sinabi naman ng isang lalaki na dahil nga raw malaki ang pinsala na tinamo ng Jinhai City, ganoon na nga lang daw kabata ang naipadala ng mga ito para magkaroon man lang sila ng kanilang representative. Pinayuhan ng isang lalaki si Zofan na mas mabuti pa raw kung manatili na lang ito sa communication base, baka nga raw mamatay lang sa lamig ang batang ito kapag nakarating na ito sa pupuntahan nilang destinasyon. Sinabihan ng isang lalaki ang kanyang kasamahan na mas bilisan pa raw nito, kailangan nga raw nilang mauna sa Starfall Elemental Vein para mas marami silang makuha. Nagmadali rin ang isang grupo at sinabi na sila nga raw taga Liaoxi City ang dapat na may pinakamaraming mamina sa Starfall Elemental Vein. Nakita ni Zofan na napakalayo nga raw pala ng destinasyon na kanilang pupuntahan. Nagtaka si Zofan noong mapansin nito na may naiwan pa pala sa loob ng communication base, napapaisip din siya kung mag-isa lang ba raw ito. Ang babae na nakita ng ating bida ay si Tang Aoshi, ang Legion Commander ng Southern Military Region Special Forces. 35 taon ang edad nito at isa itong peak novice war god. Napansin ni Tan Aoshi na nakatingin sa kanya si Zofan, tinawag niyang bata ang ating bida at sinabihan na magpaiwan na lang daw ito sa loob ng kampo kung ayaw nitong mamatay. Napakamot na lang ng ulo ang ating bida matapos siyang payuhan ng nakita niyang babae. Naisip ng umaalis na si Tan Aoshi na pakiramdam niya nga raw ay parang nakita na niya noon sa ibang lugar ang ating bida. Natatandaan naman ni Zofan ang itsura ni Tan Aoshi, sigurado nga raw siya na ito ang sundalo na nakilala niya noon. Habang naglalakbay ay naisip ng ating bida na napakalamig nga raw sa icefield na ito. Kahit nga raw walang halimaw ang magpakita doon ay maaari pa ring mamatay sa lamig ang mga tao na mas mababa ang rank sa Starfall Warlord. Napahinto sa paglalakad si Zofan noong may bigla itong naramdaman. Agad siyang umalis sa kanyang kinatatayuan noong mapansin niya na aatakihin na siya ng 2 halimaw.
Ang mga halimaw na nagtangkang umatake sa ating bida ay mga A-rank monsters na tinatawag na Crystallized Teeth Shadow Leopards. Naisip ni Zofan na kahit nga raw ang isang advanced warlord ay mahihirapan kapag napalaban nito sa mga A-ranked monsters na ganoon kahusay sa pagtatago. Hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit ang mga grupo na sumali sa pagmimina sa Starfall Elemental Veins ay hindi bababa ang lakas sa Advanced War God level.